Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang I Am Number 4, halina't simulan na natin. Noong 1994, may dalawang magkapatid na natutulog sa isang kagubatan ng makarinig sila ng kakaibang boses mula sa labas. Kumuha ng matalim na kutsilyo ang isa sa kanila at lumabas upang tingnan kung ano ang nangyayari, ngunit may kung anong humila sa kanya palabas. Dahil dito, agad ding lumabas ang kanyang kapatid at tumakbo papasok sa kagubatan upang iligtas siya. Ngunit pagdating niya roon, natuklasan niyang ang hamuli sa kanyang kapatid ay malalaki at kakaibang nilalang na tinatawag na Mogadorian. Nahuli nila ang isa sa magkapatid at hinablot ang kwintas na suot nito. Pagkatapos ay pinatay nila siya gamit ang kutsilyo, at bigla na lamang siyang naging abo. Samantala, si John ay masayang lumalangoy kasama ang kanyang mga kaibigan. Pagsapit ng gabi, bumalik sila sa dalampasigan at lamusong sa dagat sina John at ang kasintahan niyang si Nicole. Ngunit biglang may humila kay John sa ilalim ng tubig at nagsimulang lumiwanag ang kanyang binti. Nang makita ito ni Nicole, dali-dali siyang tumakbo papunta sa mga tao sa dalampasigan at sinabi niyang may halimaw sa dagat. Kinabukasan, nagising si John na mag-isang natutulog sa dalampasigan. Napansin niya ang ikatlong marka sa kanyang binti na nagliwanag noong gabing pinatay ang binata. Habang nangyayari iyon, dumating ang lalaking nagngangalang Henry, na itinuturing niyang ama. Sinabi ni John kay Henry na namatay na ang number 3 dahil lumitaw ang ikatlong marka sa kanyang binti. Tinanong siya ni Henry kung may iba bang nakakita sa nangyari, ngunit hindi siya nakasagot dahil tila wala pa siya sa tamang ulirat. Pag-uwi nila, sinunog nila ang lahat ng larawan ng mga kaibigan ni John na nakasabit sa dingding. Pagkatapos nito, isinakay ni Henry si John sa kotse at lumipat sila sa isang bagong lungsod. Habang nasa biyahe, sinabi ni John na ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang buhay ay ang paulit-ulit na pag-iwan sa mga kaibigan sa sandaling malaman nila ang kanyang tunay na pagkatao. Ikinwento rin niyang hindi siya taga-Earth kundi mula sa ibang planeta. Akala ng lahat ay tunay na ama ni John si Henry, ngunit isa lamang pala siyang mandirigmang nagmula rin sa kanilang mundo at ang tungkulin niya ay protektahan si John. Ipinaliwanag din ni John ang kahulugan ng mga markang lumilitaw sa kanyang binti. Ang una ay lumitaw noong 9 na taong gulang siya, at doon niya natiyak na nakarating na sa Earth ang mga Mogadorian. Lumitaw naman ang ikalawang marka nang mamatay ang number 2 noong 12 taong gulang siya. At ang ikatlong marka ay nagliwanag kahapon nang mamatay ang number 3, na nangangahulugang si John ang number 4. Pagdating nila sa bago nilang bahay, binigyan ni Henry si John ng bagong pagkakakilanlan bilang John Smith. Mahigpit niya itong binalaan na huwag mag-aral sa paaralan at huwag makipagkaibigan. Mas ligtas daw kung mananatili lamang siya sa bahay. Gayunpaman, sinabi ni John na nakita niya sa kanyang isipan ang pagkamatay ng number 3 at naramdaman pa niya ang sakit ng pagkakasaksak rito. Habang kinukuha ni John ang mga bag mula sa sasakyan, may isang Mogadorian na nagtatago sa anyo ng isang butiki at palihim na minamasdan ang kanilang bahay. Habang muli silang nag-uusap, may narinig silang ingay mula sa labas. Paglabas nila, nakita ni John ang isang maliit na aso na nanginginig sa ilalim ng puno habang umuulan. Dahil wala na rin siyang mga kaibigan, inuwi nila ang aso upang alagaan. Samantala, ipinakita rin ang number 6. Kinuha niya ang lahat ng mahahalagang gamit sa bahay bago niya ito sinunog at tuluyang umalis. Makalipas ang ilang sandali, naghanda si John para pumasok, ngunit tutol si Henry dahil nag-aalala pa rin siya sa kaligtasan nito. Pilit siyang kinumbinsi ni John hanggang sa pumayag si Henry, sa kondisyong tatawagan niya ito bawat oras upang masigurong ligtas siya. Kung hindi niya yun susundin, sa bahay na lamang siya mag-aaral. Pumayag si John at pumasok sa paaralan gamit ang bago niyang pagkakakilanlan bilang John Smith. Hindi niya napansin na sinusundan pala siya ng asong kanyang inampon. Pagdating sa paaralan, nagsumite siya ng enrollment form at pansamantalang naghintay sa opisina. Samantala, isang estudyanteng nagngangalang Sarah ang nasa opisina rin ng principal. Kinukuha niya ang kamera na kinumpis matapos siyang mahuling kumuha ng litrato sa kanyang guro nang walang pahintulot. Matapos makuha ni John ang kanyang class schedule, hiniling ng empleyado kay Sarah na samahan siya sa kanyang locker. Dinala siya ni Sarah roon at nagpasalamat naman si John. Maya-maya, dumating si Mark kasama ang kanyang mga kaibigan at agad nilang tinukso si John. Si Mark at ang grupo niya ang kilalang mga bully sa paaralan. Kasunod nito ay dumating ang estudyanteng si Sam upang ilagay ang kanyang bag sa locker, ngunit siya rin ay pinagtawanan ni Mark at ng kanyang mga kasama. Kahit napansin ni John ang nangyari, pinili muna niyang huwag makialam.
Pagkatapos ng klase, oras na ng tanghalian. Hindi nakipag-usap si John sa ibang estudyante dahil naalala niya ang babala ni Henry. Ngunit muli niyang nakita sina Mark na binato ng bola si Sam dahilan upang matamba ito. Hindi na napigilan ni John ang sarili. Tinulungan niya si Sam, kinuha ang bola at buong lakas na ibinalik ito sa mga bully. Nasaksihan ni Sarah ang buong pangyayari. Kinuha na niya ito ng litrato gamit ang kanyang kamera at ipinost sa kanyang profile. Ngunit agad itong nabura ni Henry at muling inutusan si John na huwag makipagkaibigan kung nais niyang manatiling ligtas. Dahil dito, napilitan na lamang manahimik si John. Samantala, dumating ang mga Mogadorian sa dalampasigan kung saan nakita si John noon at nalaman nilang buhay pa siya. Kinabukasan, habang nasa klase si John, biglang nagsimulang magliwanag ang kanyang mga kamay at hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Agad siyang tumakbo palabas ng silid-aralan at nagtago sa isang bakanting kwarto. Mabilis namang dumating si Henry at ipinaliwanag na ang nararanasan niya ay tinatawag na mana ng kapangyarihan. Ang ama ni John ay kabilang sa Loret Guard, kaya namanan niya ang kakaibang kapangyarihang iyon. Sinabi rin ni Henry na si John lamang ang nag-iisang kabilang sa Super 9 na may ganitong kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Pag-uwi nila, ipinaliwanag ni Henry na lalo pang lalakas ang kanyang lakas at bilis kaya kailangan niyang matutunang kontrolin ang mga ito. Pagkatapos ay lumabas siya ng bahay at naghagis ng isang bato pataas. Sa sobrang lakas ng kanyang paghagis, umabot pa ito sa labas ng atmosfera ng Earth. Habang sinusubukan naman niya ang kanyang bilis sa pagtakbo at pagtalon, tahimik lamang siyang pinagmamasdan ng kanyang aso. Samantala, isa sa mga Mogadorian ang bumili ng mga frozen na pabo. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang cargo container na may lamang mababangas na hayop at nagsimulang lamunin ang mga ito. Sa kabilang banda, naghihintay si John sa labas ng isang tindahan para kay Sarah. Nang magkita sila, sabay silang naglakad at mas lalo pang nagkakilala. Nalaman ni John na ang photography ang pinakamahalagang bagay sa buhay ni Sarah. Nalaman din nila na palaging inaapi si Sam ng kanyang stepfather, kaya marahil ay mahiyain at mahina ang kanyang loob. Nagpatuloy sa paglalakad sina John at Sarah, hanggang makarating sa bahay nito. Inimbitahan siya ni Sarah na maghapunan kasama ang kanyang pamilya. Masayang nakilala ni John ang pamilya ni Sarah dahil matagal na niyang hindi naranasan ang magkaroon ng isang normal na pamilya. Pagkatapos ng hapunan, dinala siya ni Sarah sa kanyang silid at ipinakita ang mga larawang kinunan niya sa paglipas ng mga taon. Doon nalaman ni John na pangarap ni Sarah ang makapaglakbay sa buong bansa, ngunit sinabi nitong mas mabuti pa ring manatili sa bahay. Habang nag-uusap sila, narinig ni John ang tahol ng kanyang aso kaya nagpaalam siya at umalis. Hindi niya alam na si Mark ay nakaupo sa loob ng kanyang sasakyan sa tapat ng bahay ni Sarah at palihim siyang minamasdan. Kinabukasan, pagdating ni John sa paaralan, binalaan siya ni Sam na alam na ng buong eskwelahan ang nangyari kahapon. Sinabi lamang ni John na epekto lang iyon ng ilaw. Ngunit binalaan siya ni Sam na mag-ingat dahil gusto ni Mark si Sarah at ayaw nitong may ibang lalaking lumalapit sa kanya. Habang binubuksan ni na John at Sam ang kanilang locker, biglang may tumalsik na malagkit na pulang likido sa kanilang mukha. Halatang sina Mark at ang kanyang mga kaibigan ang may kagagawan nito. Galit na galit si Sam at susugurin na sana si Mark, ngunit nauna itong umatake. Gayunpaman, pinigilan niyang gamitin ang kanyang tunay na lakas upang hindi makasakit. Pagkatapos nito, nagtungo sila sa banyo upang linisin ang kanilang sarili. Doon napansin ni John na maingat na nililinis ni Sam ang isang lumang larawan. Ipinaliwanag ni Sam na iyon ay litrato nila ng kanyang tunay na ama. Ikinwento niya na buong buhay ng kanyang ama ay ginugol sa paghahanap ng mga alien, ngunit itinuring lamang siyang baliw ng lahat ng tao. Samantala, nagsaliksik si Henry sa internet tungkol sa ama ni Sam at nalaman kung saan ito dating nagtatrabaho. Agad siyang nagtungo sa lumang pabrika. Habang naglalakad siya roon, biglang gumuho ang lupa sa kanyang kinatatayuan. Sa loob ng maliit na butas ay nakita niya ang isang bato na may kakaibang asul na sangkap. Kinuha niya ito upang pag-aralan kung ano talaga ito. Pagsapit ng gabi, dumalo sina John at Sarah sa isang selusalo. Ikinwento ni John na pinagbantaan siya ni Mark na huwag lumapit kay Sarah. Sinabi naman ni Sarah na matagal na silang hiwalay dahil siniraan siya ni Mark sa buong paaralan. At nakalulungkot na naniwala rito ang lahat. Pagkatapos ay pumasok sila sa isang haunted house. Ngunit biglang dumating si Mark at ang kanyang mga kaibigan at sinubukan nilang kidnapin si Sarah. Dahil dito, napilitan si John na gamitin ang kanyang lakas at madaling natalo ang mga ito.
Gayunpaman, nagawa pa ring makatakas ni Mark habang kasama si Sarah. Agad silang hinanap ni John. Nang makita niya ang isa sa mga kasamahan ni Mark, pinilit niya itong magsabi kung nasaan si Sarah. Samantala, nakita ni Sam ang lahat ng nangyari. Labis siyang nagulat sa lakas ni John at nagsimula siyang maniwalang hindi ito ordinaryong tao. Sa huli, nahanap ni John si Mark, tinalo ito, at ligtas na naihatid si Sarah pauwi. Bago siya umalis, inamin ni John kay Sarah na mahal niya ito. Pagkaraan nito, nagpadala si Sam ng mensahe kay John at tinanong kung ano talaga ang nangyari sa haunted house. Sinabi niyang buong pagkabata niyang hinanap ang katotohanan tungkol sa mga alien at nakiusap siyang sabihin ni John ang totoo upang mapatunayan na hindi baliw ang kanyang ama. Sa wakas, inamin ni John na tama ang ama ni Sam. Labis ang tuwa ni Sam nang marinig yun. Sinabi rin ni John na natagpuan niya ang sasakyan ng ama ni Sam malapit sa hangganan ng Mexico at naniniwala siyang dinukot ito ng mga alien, kaya hindi talaga ito basta nawala gaya ng iniisip ng iba. Hiniling ni John kay Sam na ilihim ang lahat ng ito dahil hinahabol siya ng mga Mogadorian at gusto siyang patayin. Kinabukasan, kinausap si John ng ama ni Mark na isang pulis. Tinanong siya kung may alam siya tungkol sa nangyari sa haunted house dahil maraming nasugatan at tumatangging magsalita si Mark. Ngunit sinabi lamang ni John na magkasama sila ni Sarah ng mga oras na iyon at wala siyang ibang alam. Pag-uwi niya, ipinakita ni Henry ang isang video kung saan makikitang nagliwanag ang binti ni John noong gabing kasama niya si Nicole sa dalampasigan. Sinabi ni Henry na malapit nang dumating ang mga Mogadorian kaya kailangan na nilang umalis kaagad. Ngunit tumutol si John. Nakipagtalo siya kay Henry at iginiit na hindi na siya muling tatakas. Pagkatapos noon, galit na lumabas ng bahay si John, at agad naman siyang sinundan ni Henry. Ngunit ginamit ni John ang kanyang lakas at itinulak si Henry palayo sa kanya. Nagawa naman siyang pigilan ni Henry at sinabi nitong buong buhay niya itong pinrotektahan, ngunit mawawasak ang lahat dahil kay Sarah. Sinabi ni John na ilang beses na niyang sinubukang kalimutan si Sarah, ngunit hindi niya talaga kaya. Samantala, si Number 6 ay nasa gitna ng isang grupo ng mga satellite at pinapanood ang video ni John habang nasa dagat ito. Napangiti siya nang makumpirma niyang buhay pa si John. Kinabukasan, paggising ni John, napansin niyang wala si Henry sa bahay. Tinawagan niya ito sa cellphone, ngunit ibang tao ang sumagot at sinabing pumunta siya sa isang partikular na address kung gusto pa niyang makitang buhay si Henry. Agad na tinawagan ni John si Sam upang ihatid siya sa nasabing lugar. Pagdating nila, bumaba si John sa sasakyan at inutusan si Sam na umuwi na lamang sa bahay nila. Ngunit matapos iyon, palihim na pinagmamasdan ni John ang bahay mula sa labas at nagulat siyang nakita si Sam sa likuran niya. Tumanggi si Sam na iwan siyang mag-isa. Maya-maya, may nakita silang lalaking nagsara ng pinto ng bahay at sumakay sa kanyang sasakyan. Inutusan ni John si Sam na sundan ang lalaki at magpadala ng mensahe kapag bumalik ito. Habang sinusundan ni Sam ang lalaki, pumasok naman si John sa bahay. Doon niya nakita ang kutsilyo ni Henry. Hinanap niya ito sa buong bahay hanggang sa matagpuan niya ito sa basement. Bigla namang may umatake kay John, ngunit mabilis niya itong natalo. Doon sinabi ni Henry na paparating na ang mga Mogadorian. Sa oras ding iyon, dumating ang lalaking sinusundan ni Sam at tinutukan siya ng baril. Nang makita ni Henry si Sam, agad niyang nakilala na ito ang anak ni Malcolm. Samantala, natalo ni John ang armadong lalaki at nalaman niyang hinahanap siya ng mga Mogadorian. Paglabas nila ng bahay, agad silang sinalakay ng isa sa mga Mogadorian. Sinubukan ni Henry na pigilan ito upang makatakbo si John. Ngunit sinalakay rin ng mga Mogadorian sina John at Sam. Kahit pilit silang ipinagtanggol ni Henry, malubha siyang nasugatan at bago siya tuluyang mamatay, ibinigay niya kay John ang asul na bato at sinabing ito ang magdadala sa kanya sa natitira pang 5. Sinabi rin ni Henry na kailangan nilang magsama-sama upang matalo ang mga Mogadorian. Pagkatapos noon ay tuluyan na siyang namatay. Habang nasa sasakyan, nakita ni Sam ang asul na bato na hawak ni John at sinabi niyang nasa kanya ang ikalawang bahagi nito dahil matagal na niya itong ninakaw mula sa kanyang ama. Hiniling ni John kay Sam na dalhin ito sa kanya, pagkatapos ay umalis siya upang hanapin si Sarah sa isang salusalo. Nang makita niya si Sarah, sinabi niyang pumunta lamang siya upang magpaalam. Ngunit dumating ang mga pulis sa lugar, kaya napilitan silang tumakas. Kasabay nito, nakita ni na Mark at ng kanyang ama si John. Ngunit sa daan ay nakasalubong nila ang isang Mogadorian. Pinatay nito ang ama ni Mark at isinama si Mark upang ipakita kung nasaan si John.
Samantala, nagtago sina John at Sarah sa loob ng paaralan. Habang naroon sila, dinevelop nila ang mga litrato mula sa kamera ni Sarah. Hindi nagtagal, dumating ang mga Mogadorian at pinalibutan ang buong paaralan. Si Sam naman ay naghihintay sa labas at agad na binalaan si John na napapaligiran na sila ng mga kakaibang nilalang. Sumilip si John sa bintana at nakita niyang kasama ng mga Mogadorian si Mark. Dahil dito, isinama niya si Sarah at muling sinubukang makatakas. Sa pagkakataong iyon, biglang dumating si number 6 upang tulungan sila. Sinabi niyang pinatay rin ng mga Mogadorian ang taong nagpo-protekta sa kanya. Sabay-sabay silang nagtangkang makarating sa sasakyan ni Sam, ngunit biglang may mga halimaw na lumabas mula sa sasakyan ng mga Mogadorian. Ilang segundo lang ang lumipas, nagbago ang anyo ng aso ni John at naging isang napakalakas na halimaw. Dahil dito, natakot si Sam at tumakbo habang binabalaan si John tungkol sa mga nilalang. Bago pa man makapagtanong si John tungkol sa mga halimaw, nagsimula nang umatake ang mga Mogadorian mula sa mga bintana. Isa sa mga halimaw ang humabol kay John at halos hindi niya ito kayang labanan. Samantala, nauubusan na rin ng lakas si number 6 kaya hiniling niyang bigyan siya ni John ng enerhiya gamit ang kapangyarihan ng kanyang mga kamay. Ginamit ni John ang kanyang kakayahan at naipasa ang enerhiya kay number 6. Dahil dito, bumalik ang kanyang lakas at mas naging makapangyarihan pa siya. Magkasama nilang hinarap ang mga Mogadorian at ang kanilang mga halimaw. Kasabay nito, sinalakay ng aso ni John ang mga halimaw at isa-isang pinatay ang mga ito. Pagkatapos ng labanan, tinulungan ng aso si John tulad ng ginawa noon ni Henry, bago ito muling bumalik sa normal nitong anyo. Habang papalabas sila, isa na namang halimaw ang umatake sa kanila, habang naghihintay naman sa labas ang natitira pang mga Mogadorian. Samantala, walang takot na hinarap ni na John at number 6 ang kanilang mga kalaban at napatay ang ilan sa mga ito. Sa huli, sumabog ang buong gusali at tuluyan nilang nalipol ang mga Mogadorian at ang kanilang mga halimaw. Kinabukasan, muling nakasama ni John ang kanyang mga kaibigan. Ipinakita ni Sam ang kalahati ng ikalawang bato at pinagsama nila ito sa hawak ni John. Ngunit sa sandaling magdikit ang dalawang bahagi, tuluyan itong nawasak. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Mark at ibinigay kay John ang isang misteryosong kahon. Pag-aari yun ni Henry at nakuha niya ito matapos kumpiskahin ng mga pulis ang mga gamit mula sa bahay nito. Sa wakas, mayroon ng paraan si John upang hanapin ang natitira pang 4 na kasamahan at magsama-sama silang muli. Bago siya umalis, nangako siya kay Sarah na babalik siya balang araw. Maya-maya, lumapit ang kanyang aso, ngunit sugatan na ito. Karga-karga niya ito habang nagsisimula ng panibagong yugto ng kanyang buhay.